Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado de Gloria or Black Saturday para sa ating mga Katoliko. Ito po yung panahon na sinasabing patay pa daw si Jesus. Pero syempre yan po ay commemoration. Dahil alam naman po natin na hindi napatay si Jesucristo. Siya po ay naghahari na kasama ng kanyang Ama na ating Panginoong Diyos. Pero dapat tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagninilay. Bigyan natin ng panahon ang sarili natin na mag-isip. Tama ba ang landas na tinatahak natin? Alam nyo kasi dahil Holy Week, tapos ako nasa bahay lang ako, ang dami ko pong oras para mag-isip-isip. Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa ibang tao. At habang ako po ay walang ginagawa at nagpapahinga, tingin-tingin lang po ako ng mga balita. Ayoko sanang sumilip muna sa mga balita tungkol sa politika dahil nakakaumay na po talaga eh. Pero while lying down, hindi po maiwasan na makapagbasa ako ng mga balita. At alam niyo, nakakalungkot po. Sa dami ng mga fake news na nabasa ko, na karamihan ay galing sa kampo ng mga DDS. Alam niyo kung anong nakakalungkot doon? Yung maisip mo ni mga kapwa mo Pilipino ay nabulag na ng kulto ni Duterte na magmula kay Sara Duterte, sa mga alipores niya, sa mga senador niya, sa mga vloggers niya, sa mga supporters niya, tumingin kayo sa social media. Puro fake news. Puro pagpapakalat ng maling informasyon ang kanilang inilalabas. Ano ba talaga mga DDS? Nabubuhay na lang ba kayo sa kasinungalingan? Kawawa naman itong mga DDS supporters ninyo, yung nakikinig sa inyo, yung naniniwala pa sa inyo. Wala kayong ginawa kundi ang utuin sila, ang paikutin ang kanilang mga utak at paniwalain sila na totoo yung inyong mga pinapakalat na alam naman ng lahat na fake news, na napakadali ngayon mag-research para malaman mo kung totoo o hindi yung sinasabi ninyo. Pero dahil marami pa rin po sa atin na hindi na nagre-research, basta kung ano lang ang marinig nilang balita, paniniwalaan nila. Lalo na itong mga nabulag na mga DDS, na kapag may nagsalitang DDS na mas mataas ang rango kaysa sa kanila, paniniwalaan na nila. Nakakalungkot po talaga. Para bang naisip ko, hanggang kailan lolokohin at gagamitin nitong mga DDS na mas mataas ang pwesto dito sa mga maliliit na DDS, ang mga supporters nila. At itong mga DDS naman na nagpapagamit, hanggang kailan kayo magpapagamit at magpapauto? Magbanggit ako ng ilang mga kasinungalingan ng mga DDS na bentang-benta sa mga DDS. Sabagay, sino na lang ba ang magsusuportahan kundi ang mga kapwa nila DDS? At dahil Holy Week ngayon, unahin ko yung kasinungalingan ni Greco Belgica. Sabi po sa balita, inihantulad ni dating Presidential Anti-Corruption Commission or PACC Chairman Greco Belgica ang mga nangyaring inhustisya noon kay Hesukristo sa mga inhustisya ding umanong nararanasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-aresto sa kanya para isuko sa International Criminal Court. Sabi ni Belgica, walang nangyayari ngayon na hindi pa nangyari noon. History really has its way of repeating itself. Si Kristo noon, inaresto ng illegal. Gawa-gawa ang kaso, sinungaling ang witnesses, walang due process, presumed guilty, pinolitika ang kaso at nilitis ng ibang bayan, injustices na parang ginawa din kay Digong. So, hindi ba kasinungalingan ito? Para ihantulad ni Greco Bellica, si Rodrigo Duterte sa ating Panginoong Diyos? Aba, ito ay kulang na lang maging blasphemy na. Dahil ang sabi ni Bellica, si Kristo noon, inaresto ng illegal. Ano ang illegal sa pagkakaaresto kay Digong? May warrant of arrest. Meron siyang kaso sa ICC. So ano ang naging illegal doon? At kung yan ay illegal, dapat nung araw na yon, nung hinuli si Rodrigo Duterte, umalma na. Yung talagang umalma. Ito mga kapartido ni dating president. Dapat nagtawag na kayo ng people power ng mga DDS. Dapat lahat ginawa ninyo para hindi siya maaresto ng illegal. Gawa-gawa daw yung mga kaso. Anong gawa-gawa doon? Masyado nyo naman minamaliit ang ICC. International court na po yan.
Yan ang hirap sa mga DDS. Masyado niyong minamaliit ang mga taong hindi ninyo kaalyado. Sabagay kung si President Bongbong Marcos nga kung maliitin ninyo, tawagin nyo ng weak leader, tawagin nyo ng mahina, tawagin nyo ng bangag at kung ano-ano pa para sirain ang kredibilidad ni President Bongbong Marcos. So, yan din ang ginagawa nyo sa ICC. Kung gawa-gawa yung kaso, edi magsampa kayo ng kaso. Pero di ba ginawa nyo na yan sa Supreme Court? Meron pa kayong pa-signature campaign na para bang may magagawa ang Supreme Court dahil wala na pong jurisdiction ang Supreme Court sa International Court. Yung pong kaso ni Rodrigo Duterte ay nililitis na sa isang international court. So, doon nyo patunayan kung gawa-gawa yung kaso. Doon nyo patunayan kung sinungaling yung mga witnesses. Doon nyo patunayan kung walang due process. At itong presumed guilty na sinasabi ni Bellica, si Digong na mismo ang umamin na ginawa niya lahat ng pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. So bakit sasabihin na presumed guilty? Yung mismong gumawa ng krimen ang umamin. Huwag kaming gawing tanga at bobo, Belgica. Yun na lang mga supporters ninyo. Yun na lang mga DDS nyo na naniniwala sa inyo ang ikutin nyo ang ulo. Ang bulahin nyo, ang lokohin ninyo. Not the rest of the Filipino people. At sabi pa niya, nilitis daw sa ibang bayan. Natural. Doon kasi nagsampa ng kaso yung mga complainant. Dahil alam nila, yung mga complainants, na kapag dito sila nagsampa ng complaint, mababaliwala po yan. Dahil sino ba ang mga nakaupo sa Supreme Court? Hindi ba halos lahat sila mga appointee ni dating President Rodrigo Duterte? So huwag kaming lokohin, huwag kaming bulahin. Hindi kami tatanga-tanga tulad ng mga supporters ninyo. Kasabay nito, hinimok ni Belgica ang Pangulo, Kongreso, ICC at mga umaresto sa dating Pangulo na magsisi sa kanilang kasalanan kasabay ng paggunita ng mahal na araw. Sandali lang, Greco Bellica. Yan ba sinabi mo kay Rodrigo Duterte na magsisi siya sa kanyang mga kasalanan? Aminado yung tao Marami siyang pinatay, marami siyang pinapatay. So, aminado si Digong na makasalanan siya. Bakit hindi siya ang sabihan mo na magsisi? At isa sa mga dapat pagsisihan ni Rodrigo Duterte ay nung tinawag niyang stupid God ang ating Panginoon Diyos. Tapos ngayon, ihahantulad mo si Digong kay Hesukristo? Hindi ka na kinilabutan, Belgica? O baka ang gusto niyong gawin, tulad ng lagi niyong ginagawa, pagagandahin nyo ang imahe ng inyong puon para mawala ang isip ng tao sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Di ba? Sinasabi niya ngayon, inihahantulad niya si Digong kay Hesukristo para nga naman makalimutan ng mga DDS na minsan tinawag ni Rodrigo Duterte na stupido ang ating Diyos. Na ewan ko ba kung paano natatanggap ng mga supporters, yung mga DDS, itong pagbalahura ni Digong sa ating Panginoon. Ibig sabihin lang yan, mas naniniwala sila kay Rodrigo Duterte kesa sa ating Panginoon Diyos. So mga DDS, habang mahal na araw pa, mag-isip kayong mabuti. Dahil tandaan ninyo, makakasama sa inyo yan pagsuporta nyo sa isang taong aminadong kriminal, aminadong pumatay, at binastos pa ang Diyos natin. Ewan ko lang kung pareho tayo ng Diyos. Dahil yung Diyos ko, hindi ko papayagang tawaging stupido. Pero kayo, okay lang. Tawa-tawa pa nga kayo nung tinawag na stupid God ni Rodrigo Duterte ang ating Panginoon. So habang mahal na araw pa, isipin nyo yung mga kaluluwa nyo. Dahil tandaan nyo ang sinabi ni Rodrigo Duterte, hihintay niya kayong lahat sa impyerno. At si Digong mismo ang nagsabi na alam niya hindi siya mapupunta sa langit. Kaya doon kayo magsama-sama. Total, ang presidente nyo naman doon ay si Sara Duterte.